Kahit gaano katalino ang ating planeta, kahit may buhay na nilalang, ang pag-aaral na imposibleng lumikha ng isang sibilisasyon ay naipublish sa archive. Marami sa mga nilalang na nabubuhay sa Earth, ang lahat ng mga hayop na nangangailangan ng enerhiya ay nangangailangan rin ng oxygen. Maraming mga photosynthetic na organismo na nabubuhay sa Earth. Upang makapag-photosynthesize ng enerhiya, ginagamitan ito ng malakas na solar radiant energy at ang metabolismo ng oxygen ay ganon rin. Sa madaling salita, ang photosynthesis ay mga power plant at organismo na nag-metabolize ng oxygen gamit ang enerhiyang ginawa sa power plant. Ang buhay sa Earth ay pinapagana ng solar power. Ang Earth ay hindi umaasa sa solar energy. Wala mga anaerobic na organismo na nabubuhay ng walang oxygen na umiiral at nakadepende sa enerhiya sa hydrothermal. May ibang mga nilalang na umaasa, ngunit tayo ay mga advanced na nilalang o tinatawag na vocative. Ang mga mammal, kabilang ang mga tao, ay nangangailangan ng maraming oxygen. Ang dahilan na ay ang oxygen ay matatagpuan sa kalawakan at may pinakakaraniwang elemento ngunit pinakareaktibo. Ang dahilan ay ito ay isang gas, ang pinakamahusay na oxygen at mass ratio. Ang pono ng carbon sa panlabas na electron ay ang pinaka-epektibong paggawa ng enerhiya sa kemikal. Sa pamamagitan ng paggamit ng reaktibong oxygen na ito, katulad ng pagsusunog gasolina. Pagkatapos ng lahat, nabuo ang advanced na buhay dahil nangangailangan ito ng enerhiya upang umunlad sa isang planetang mayaman sa oxygen. Kahit na bumaba ang kahusayan ng enerhiya, chemically ay hindi gumagamit ng oxygen dahil posible ang metabolismo ng enerhiya. 2 milyong taon ang nakalipas bilang Homo erectus, ang mga kilalang unggoy ang unang nagsindi ng apoy sa Earth. Ang utak ng tao ay binubuo ng mas mababa sa 2% kaysa sa kabuuang timbang ng katawan. Tumatagal ang bigat ng enerhiya sa hindi bababa ng 20%. Ang konsentrasyon ng oxygen sa kapaligiran ay hindi sapat. Karaniwan ang konsentrasyon ng oxygen sa atmosfera ay matatag kapag bumaba sa 18%. Hindi makapagtagpo ng apoy kahit 20% lamang. Matatag kaysa sa mas mataas na konsentrasyon ng oxygen. Sa kabilang banda, posibleng mag-apoy kung ang konsentrasyon ng oxygen sa anumang bagay na higit sa 30% ay napakadali. Ang konsentrasyon ng oxygen ay nakapag-angkop sa loob. Ang problema ay lumitaw sa mga planeta na walang oxygen. Ang pagkakaroon mismo ng oxygen sa simpleng buhay ay mahalaga sa tuntunin ng metabolismo ng enerhiya. Hindi evolusyon sa matalinong buhay ang tubig ay mahalaga para sa buhay at sibilisasyon sa maraming paraan. Kahit na ang oxygen ay napakahalaga, sa kapaligiran, maaaring makagawa ng libreng oxygen. 2 lang ang bagay sa universo. Una sa lahat ay tulad sa Earth. Photosynthesis dahil ang mga buhay na organismo gumagamit ang mga bituin ng nagniningning na enerhiya sa kemikal. Ang bonded oxygen ay maaaring makonvert sa libreng oxygen. Ang pangalawa ay ang nagliliwanag na enerhiya ng bituin mismo ay naglalabas ng singaw ng tubig. Paano paghiwalayin ang hydrogen at oxygen? Sa itaas na kapaligiran ng Earth, singaw ng tubig sa pamamagitan ng solar radiation energy. Nagaganap ang proseso ng agnas sa oxygen. Ang oxygen ay magiging sagana kahit walang photosynthetic life. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga kondisyong ito, mga planeta kung saan maaaring umiral ang oxygen upang magmungkahi ng abiotic mekanismo para sa oxygen na nilikha ng radiation. Ang enerhiya ay dapat napakalakas at napakainit. Habang tumataas ang konsentrasyon, nangyayari ang natural na pagbuburo at oxygen sa kapaligiran. Sa kabaliktaran, ang mekanismo para sa paggawa ng oxygen ay very limited. Tulad ng Mars o ang buwan, ang gravity ay masyadong maliit. Mga magaan na gas tulad ng oxygen ay pumupunta sa kalawakan. Ang temperatura ng planeta kung ang pagkakaroon nito ay halos mahalaga. Kahit pa riyan, mahalaga din ang laki ng planeta. Upang maging tumpak, isang bagay na magaan tulad ng sorghum o helium. Ang mga gas ay maaaring lumipad sa kalawakan,
may kakayahan humawak ng gas tulad ng oxygen. Ang konklusyon na ang isang Earth-size na planeta ay angkop na ito ay lumabas. Siyempre, ang ating kaalaman sa buhay ay nakakulong sa buhay sa lupa. Ang buhay ay nagpabago sa isang ganap na naiibang paraan mula sa Earth. May potensyal para sa pag-unlad, ngunit reactivity ng oxygen.